Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat, si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Very interesting po ang ating pag-uusapan at ito ay isang public health awareness. Pag-uusapan natin ng mga COVID, epidemic, marami na naman dyan na magsasabi na yan na naman, may binebenta ng mga bakuna, may binebenta ng mga gamot, hindi po, no? Gusto ko lang paalala sa inyo, nung nagkaroon tayo ng COVID-19, yan ay nagmula sa China noong 2019. Mga bandang October, November, December ng 2019, may napansin na tumataas ng bilang ng mga nagkakasakit. At ang World Health Organization o yung tinatawag na WHO ay pilit na inaalam ano bang meron dyan sa China noong 2019. Ngunit sa anumang dahilan parang naitago ang mga impormasyon hanggang sa pumutok na yan noong March 2020 at nagkaroon na tayo ng mga lockdown, mga mga quarantine at kung ano-ano pa. So ngayon parang sinasabi ng mga ibang bansa, parang nauulit-ulit Bakit parang naulit? Dahil itong taon na to, 2023, mga bandang October, medyo tumataas na naman ang bilang ng mga tinatawag na respiratory illnesses o mga problema may kinalaman sa baga. Noong November 23, kailan lang yan, ay mismo ang WHO ay naglabas ng isang statement na sinabi daw sa kanila ng China National Health Commission na napansin nila tumataas ang mga respiratory diseases. At nagbigay sila ng conference sa China noong November 13. November 13, 2023 po At ang sinasabi nila, wala naman dapat daw ikabahala dahil daw may kinalaman to dahil sa pag-lift nila nung restriction ng COVID-19. Kung maalala nyo po, sa lahat ng bansa po, ang China pinaka-late na nag-lift ng kanilang mga restrictions. So, ang ina-attribute nila na ang dahilan daw, mga ilang taon na yung mga bata daw ay hindi na-expose sa mga pangkaraniwan na mga bacteria or virus kung saan sila ay may mataas na immunity nung araw. So ang sinasabi, since matagal yung mga bata nakulong at hindi masyado nakakalabas ng bahay, humina ang kanilang respiratory system. At dahil doon, yung mga dating pangkaraniwan na mga sakit tulad ng trangkaso or influenza, itong tinatawag na mycoplasma, no? Itong mycoplasma pneumoniae ay dati na rin po ito. Kaya una-una, wala po tayong pinag-uusapan na bagong virus. Ang tinutukoy po natin ngayon ay luma na pong bakterya. So ang tanong, nasa Pinas na ba ang tinatawag yung walking pneumonia? Yung walking pneumonia, ang tawag po dyan, Mycoplasma pneumoniae or pneumonia. Mas kilala siya tinatawag na atypical pneumonia. So ang tanong, nasa Pilipinas na ba? Ay opo, matagal na. Nasa Pilipinas na po itong walking pneumonia, matagal na po, 1944 pa. Bakit? 1944 po, natuklasan itong Mycoplasma pneumoniae. So kung tatanungin nyo, matagal na ba to? Matagal na po. So, ito ay isang uri ng pneumonia. Pag sinabing pneumonia, infection po sa baga. Maraming pwedeng dahilan ng infeksyon sa baga. Ang pinakapangkaraniwan ay yung mga bacterial pneumonia, pwede rin viral pneumonia, fungal pneumonia, at parasitic pneumonia. Tama po yun, parasitic. So ngayon, pag hinimay-himay natin yung mga iba-ibang klaseng pneumonia, bacterial pneumonia ang pinakamarami. Kung makikita nyo po dyan sa nakikita nyo ngayon na table, yung bacterial pneumonia, napakaraming klase pa. So, ibig sabihin, maraming klaseng bacteria na pwede magbigay ng pneumonia sa isang tao o infection sa baga. Pag sinabi nyo may infection sa baga, ay yan yung kumikipot yung daanan ng inyong hangin, nagpo-produce ka ng maraming fluid o mga mucus, mga plema, nahirapan ka huminga at may paninikip ng dibdib. At may kasamang lagnat, di ba? Pero dito po sa bacterial pneumonia, sa nakikita nyo po, may mga streptococcal, meron naman tinatawag na pneumococcal pneumonia, at meron din tinatawag na mycoplasma. Yan pong nakikita nyo.
So sa madaling salita, maraming pong klase ng bakterya at isa na po yung Mycoplasma pneumoniae. Ngayon, what is walking pneumonia? Kasi yan ang pinag-uusapan ngayon parang walking zombie, di ba? Pag sinabing walking pneumonia, luma na po ito ha. Ulitin ko, luma na po pero hindi natin ginagamit yan sa pangkaraniwan na sinasabi, may walking pneumonia ka. Ang madalas marinig, meron kang atypical pneumonia. So, sino ba pwede magkaroon? Maski sino pwede. At ang walking pneumonia, pwede meron kang pneumonia na hindi mo alam. Kaya tinawag na walking kasi pwede ka naglalakad-lakad, napaka-mild ng mga pwede nyo maramdaman. Maaaring may ubusipon na bahagya, maaaring wala ka ng ibang nararamdaman, kaya tinawag na walking kasi hindi mo alam. Naglalakad ka, pupunta ka sa trabaho at saan-saan, na may dala ka na palang pneumonia na pwedeng makahawa. So it's a milder form of all types of pneumonia. Ito yung pinaka-mild. Kaso hindi po sinabi natin mild, hindi na pwedeng maging severe. So masasabi natin na 70 to 85% na magkaroon ng atypical pneumonia or walking pneumonia ay mild lang, hindi kailangan magpa-hospital. Yung natitira na 70-25% ay pwede naman po magkaroon ng moderate to severe. Pero bihirang-bihira po yun. Kasi pag sinabi natin severe, kailangan nyo na po ng hospital confinement at kailangan nyo ng mga antibiotics na pinapadaan sa suwero. So, again, walking pneumonia, hindi na natin ginagamit yung salta na yan. Kaso nauso ngayon dahil maraming nagkakaroon ng pneumonia ngayon na nakakalakad pa sila at wala silang matinding nararamdaman. So, ang tamang salita na dapat ginagamit, atypical pneumonia. So, ulitin ko, hindi to serious, pero may mga tao nagkakaroon ng serious problem dulot nito. So, pag pinag-usapan natin ng lung infection, ito po yung mga pwedeng dahilan, bacterial, virus, fungi, chemicals, or inhaled food. Meron din mga tinatawag na inhaled food, meron kang kinain, tapos na-choke ka, yung kinain mo napunta sa baga nyo, nagkaroon ka ngayon ng mga inhaled food na pneumonia or chemical, yung mga na-expose sa mga fumes, pwedeng nagkaroon ka ng yung mga gasoline boy, pwede ka magkaroon ng chemical pneumonitis or pneumonia. So maraming dahilan. But sa walking pneumonia, ang pinag-uusapan natin isang uri ng bakterya. Ito yung tinatawag na Mycoplasma pneumoniae. Ito po'y bakterya. So hindi binibigyan ng antiviral drugs. Ang binibigay antibiotics. Luckily, may gamot po laban dito. Maraming gamot na antibiotics na pwedeng ibigay panlaban dito sa mycoplasma. Ang kinakatakot lang ngayon ng karamihan ng doktor ay napansin nila na sa China, medyo mataas yung tinatawag na sensitivity dun sa resistance dun sa pag-inom ng antibiotic. Ano ibig sabihin ng resistance? Yung parang yung bacteria, tinatawanan na lang yung iniinom yung antibiotics, parang kayang-kaya niya. So, medyo mataas ang resistance. Ang gusto natin, sensitive. Pag sinabing sensitive, pag inom, mapapatay nyo kagad yung bacteria. Yun lang ang kinakatakot. Pero sa ibang bansa, tulad ng Europe, napansin nila, medyo may mga ilan-ilan lugar na tumataas din itong kaso ng walking pneumonia. Sa India, nagkaroon na rin. Kaya nag-aalala sila, baka meron pang iba o mysterious pneumonia o pneumonia na hindi natin alam na nagkokos nitong pagdami ng mga kaso. So ngayon, punong-puno na yung mga hospital na nagpapacheck, dinadala, pero kadalasan pinapauwi naman. Kung hindi naman ganun kagrabe, sa bahay na lang at binibigyan na lang ng mga gamot na iniinom sa bahay. So sinong pwede magkaroon ng walking pneumonia? Sino ba? Number 1 dyan, yung mga bata na medyo mahina ang resistensya. Lalo na yung nasabi ko, yung mga may edad, saka mga bata, sila po yung mahina ang immune system. Yung bata hindi pa well-developed, sa mga nagkakaedad naman, nagkakaroon ng paghina ng kanilang immune system. So sila kadalasan, ang malaking tsansa na magkaroon ng walking pneumonia. Ang walking pneumonia ay kadalasan nakukuha kung saan ka nakatira. Kung may isa doon na merong ganitong sakit, ay maaari mahawaan. Pwede naman sa inyong working place o sa anumang crowded area. Kaya yung pagpunta sa mall, konting ingat lang. Dito sa Pilipinas, ang sinasabi, nagkaroon na raw sila ng natuklasan na 4 na kaso ng walking pneumonia. But tulad na sinabi ko, itong walking pneumonia o yung Mycoplasma pneumoniae ay matagal na po yan.
Ito siguro mga nakita, na-detect kasi chinek lang nila at maaring na-culture, nalaman nila yung mismong bacteria. But I'm very sure, meron po yan sa atin sa Pilipinas. So, ang kadalasan na nagkakaroon ng pagtaas ng ganitong uri ng infeksyon ay kadalasan yung hindi na mainit masyado yung panahon. So kung napansin nyo, October, November, December, maski na dito sa Pilipinas, napakarami po. I'm sure sa bawat bahay na nanonood ngayon, may kasama kayo o meron kayong kapitbahay na may ubot sipon o may sinat-sinat. Di ba? So itong panahon na to ay kadalasan nasasabi natin na flu season. So baliwala, that is flu, usually viral, pahinga, inom na maraming tubig, mag-take lang ng mga necessary medication tulad ng gamot sa sipon, gamot sa ubo at paracetamol ay maaring gumaling na yung pasyente. Okay. So tandaan nyo po, nakakahawa po ito at ang paghawa nito ay kadalasan nanggagaling sa mga taong infected sa pagbahing, sa pag-ubo. Yan yung kadalasan. Yung mga bumahing at tinakpan ng kanilang kamay, ng bibig ng kamay at nakipag-shaken sa isang tao at nagkataon naman medyo napadikit sa ilong niya o sa bibig niya yung kamay niyang nahawakan ng infected na tao, pwede ka rin magkaroon. Pero ang problema, hindi naman to pag nahawakan ka, nabahingan ka, agad-agad magkakaroon ka. Depende kung malakas ang resistensya mo or pwede rin after mga 10 or 15 days pa bago ka makaramdam ng simptomas. Hindi ganun kabilis. So, walking pneumonia spreads through sneezing, cough, pero it spread very slowly. Yun na mabigat. So, by yung symptoms mo, maaaring umabot hanggang 10 days bago mo maramdaman. Ano yung mga symptoms na dapat yung bantayan? So, pag nagkaroon ka ng contact o kaya na-expose ka sa isang taong merong ganitong problema, symptoms generally starts 15 to 25 days after ma-expose ka sa isang tao may Mycoplasma pneumonia. Slowly, lumalala ng pakiramdam mo sa loob ng 2-4 na araw. At ang recovery matagal din. Minsan ang recovery, it will take you 2 to 4 weeks. Minsan 6 weeks bago ka gumaling. So ano yung mga symptoms na dapat yung bantayan? Number 1, chest pain, shortness of breath, cough, yung ubo. Nandiyan na rin sa mga bata, common yung teary eyes, yung palaging maluwa-luwa ang mata. Lahat ng mga nararamdaman nyo during trangkaso, di ba? May masakit na kalamnan, tinatamad, walang ganang kumain. Lahat ng mga nararamdaman nyo pag kayo may trangkaso, maaari nyo rin maramdaman. Di ba? Kasama na rin ang sore throat. Pagsakit ng ulo, palaging pagod ang pakiramdam at nangihina. So ito po yung mga dapat nyong bantayan, lalo na kung meron po kayong fever. Pag may fever po kayo at meron kayong ganyan naramdaman, ipahinga nyo. Kung talagang hindi mag-improve sa loob ng 5 araw, please see a doctor. Baka kailangan nyo na po ng antibiotics. Anong treatment kadalasan? So since ito po ay tinatawag na bacteria, ang dahilan, kailangan natin ng antibiotics na pine-prescribe po ng inyong mga doktor. Napakaraming klaseng antibiotics, depende sa ano pong ihatol ng inyong doktor base sa nararapat sa inyo. So yung mga gamot sa sipon, gamot sa ubo, walang problemang uminom pero mag-ingat lang po tayo kung tayo'y may alta presyon. Dahil yung mga gamot sa sipon, kadalasan, maaaring bahagyang pataasin ang inyong blood pressure. Tandaan niyo po yan. So please consult your doctor. Paano naman maiwasan? Siyempre kung ang dahilan nito ay may kinalaman sa napatabi ka isang tao may ubo, hindi natin maiwasan yan basta-basta. Di ba? Kasi sa isang lugar tayo, minsan sumakay tayo ng elevator, hindi natin alam na yung kalalabas lang pala doon ay nag-uubo-ubo doon, tumatahol-tahol. Posibleng masingot mo yon. O kaya yung mga hinahawakan nyo, so kailangan yung prevention na to may kinalaman sa hygiene. Bakuna, wala pa hong bakuna para po sa Mycoplasma infection. Kaya yung mga naririnig nyo na, pinapabakuna ako ng doktor ko para sa pneumonia. Tama. Meron pong bakuna para sa pneumonia pero hindi para dito sa uri ng bakterya na Mycoplasma. Yung maririnig nyo, pneumococcal pneumonia. Yan, sa mga pneumococcal, meron pong mga binibigay na bakuna. So, ulitin ko, hindi porket na bakunaan na hindi ka magkakaroon ng gantong uri ng pneumonia. Okay, so yung mga steps na pwede nyong gawin para mabawasan lang ang tsansa na kayo'y magkaroon nitong walking pneumonia, atypical pneumonia, or
Mycoplasma pneumonia ay ang mga sumusunod. Siyempre, iwasan nyo yan sa pamamagitan ng malinis ang inyong kamay, palagi magsabon, hugas, sabon, at least 20 seconds kayo naghugas ng kamay. Kung wala naman kayong sabon at tubig, pwede kayong gumamit ng mga hand sanitizer. Abay, napakarami naman yan in the market. Ano pa, pag kayo po'y ubo, kung kayo po'y may ubo mismo, make sure not to cover your mouth using a tissue. Kung wala man, pwede nyong gamitin po yung inyong arm. So, i-bend nyo yung arm nyo, kagaya nito, hasyo! Ganyan, ganyan. Pwede nyong gawin yan. Okay. So, make sure na hindi sa kamay na kung saan nyo may hawak. Then, ano pang pwedeng gawin? Iwasan nyo ng paninigarilyo na pwede magpahina ng immune system nyo. Matulog ng sapat, mag-exercise, kumain ng mga balansing pagkain, iwasan nyo pumunta muna sa mga crowded places. Tulad na sinabi ko, lahat yata ng mall ngayon punong-puno at napansin ko rin, kukunti na lang ang gumagamit ng face mask. Kasi po, ginawa ng gobyerno natin na voluntary na lang yan, di ba? Pero sa ngayon, since medyo tumataas ang bilang ng mga turista at hindi na naman natin na-screen yung mga pumapasok na mga turista na galing doon sa mga area na meron pong mataas na bilang nitong problema na ito, suggestion ko, gumamit na kayo ng face mask for the meantime. Iwasan pumunta sa mga crowded places kung maaari. Huwag ho kayo masyadong kalmante. Kasi ho, ito nakakatakot. Ganito po ang senaryo na hindi natin masabi, baka hindi naman mycoplasma lang o walking pneumonia lang ang meron doon sa China. Kasi nga, hindi nga masyado na ibigay yung... Kaya may trust issue ngayon na pinag-uusapan sa WHO eh. Sinasabi ba talaga nito mga to ang talagang sitwasyon sa China? So, may issue ganyan. So, ano naman ang complication kung kayo po'y merong ganito at medyo pinabayaan? Ang serious pneumonia po ay delikado. Pag ito po'y naging serious, pwede po tayong magkaroon ng paglala ng mga pasyente may asthma or emphysema or mga may problema na sa baga nung pa. Pwede magkaroon ng swelling, irritation ng brain na humantong sa tinatawag na encephalitis or infection sa ating utak. Pwede rin magkaroon ng hemolytic anemia na isang uri ng anemia na may kinalaman sa pagkasira ng red blood cell. Ito po yung mga serious complication na pwedeng idulot nitong walking pneumonia na tinatawag. Okay? So sana po nakapagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman pagdating dito sa walking pneumonia kasi ang dami nagtatanong. Kung nagustuhan nyo po yung paliwanag ko, huwag nyo kalimutan yung I, Heart, GSK. Ilagay nyo lang po dyan sa comment section. Sign lang na nanood kayo at nagustuhan nyo po yung paliwanag ko. Yan lang naman ang request ko. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na po dito sa Gabay sa Kalusugan Dr. Gary C. Like and share nyo po itong video na to para makatulong naman tayo sa ibang tao pagdating sa kaalaman. Regarding yung clinic address ko, ito po, The Life Extension Center for Health and Wellness, matatagpuan sa 3rd floor of Belkens Tower, 127 Malacca Street, Central Diliman, Quezon City. Nasa likod lang po ito ng Philippine Heart Center. At kung gusto nyo po magpakonsulta, make sure tumawag muna kayo kasi by appointment po ang ating consultation. Ang contact number kung sa landline po kayo tatawag, kung nandito sa Manila, 8911-1314. At ang cellphone number ay 0917-577-7675. Yan. Meron po ba akong na-share sa inyo? Nagustuhan nyo ba yung paliwanag ko? Sa mga nagsasabi na mahaba yung paliwanag, pasensya na po. Kung napansin nyo, hindi na nga na ako kumakanta, hindi na ako nagjo-joke, para lang mabigyan ko ng sapat na panahon yung masasabi kong pinaka-importanting malaman nyo tungkol sa sakit na ito. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C. As always, ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!